Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. For today's video, I'll be sharing with you guys the popular tourist attractions in Davao Oriental that I visited. This was still part of my Davao South Caraga tour organized by Wonder Twins. Ilalagay ko na lang sa description box ang link ng kanilang FB page if gusto mong mag-inquire ng tour sa kanila. 5:45 AM kami nakaalis ng Manila papuntang Davao at sa airport na rin ang pick up sa amin para sa aming tour dito. We've just arrived at Davao International Airport. Yehey! First time ko guys makapunta sa Mindanao kaya naman excited na ako sa mga probinsya na aming mabibisita sa loob ng 5 days 4 nights stay namin dito. At ang aming unang ang pupuntahan ay ang probinsya ng Davao Oriental. Along the way ay nag-breakfast na rin muna kami before kami pumunta rito sa Davao Oriental Welcome Park. Our first group photo, kami ay joiner sa tour na ito kaya naman karamihan sa kanila ay first time ko lang din ma-meet. Shout out sa inyo guys! And now we are on our way to the next location, one of the tourist attractions here, ang Sleeping Dinosaur Island. Kami ay nasa view deck guys ditong Sleeping Dinosaur Island dahil along the road lang naman siya. Nag-stop muna kami dito for a quick photo ops. May stall sila dito guys kung saan makakabili ka ng cold refreshment, pampawi sa uhaw at sa init ng panahon. Next stop namin ay itong Mati Baywalk. Dito na rin kami nag-lunch guys dahil maraming malapit na kantin o karinderya dito na very affordable naman kaya pasok sa aming budget. Guys, welcome to Mati. After Mati Baywalk guys, dinaanan na rin namin itong provincial capital ng Davao Oriental. At pagkatapos ay dumiretso na kami sa Subangan Museum. Bago makapasok sa museum ay kailangan muna mag-register dito at magbayad ng entrance fee. Ipinagbabawal guys ang kumuha ng video sa loob ng museum. Picture taking lamang ang allowed. Pagpasok sa museum ay bubungad sa iyo ang skeletal remains ni the boar na pinaniniwala ang isa sa pinakamalaking whale na nadiskubre sa Pilipinas. Marami pang mga cultural treasure ng probinsya ng Davao Oriental ang makikita sa loob ng museum na ito na hindi ko na nakuha ng picture guys. That's for you to discover na lang kung sakaling pupunta ka dito sa Subangan Museum. Hi sis, Shirley, Rina, Sir Ben. Hello. After Subangan Museum, papunta naman kami ngayon sa aming next destination. Nakapagbihis na kami neto guys dahil galing na kami sa aming lodging house kung saan kami mag-overnight stay dito. Later, papakita ko sa inyo ang itsura ng aming lodging house but before that, dito muna tayo sa Tahican Beach.
Balak sana namin guys mag-abang ng sunset dito sa Dahican Beach, kaso makulimlim ang panahon at umambo na rin, kaya nagpunta na lang kami sa malapit na restaurant dito. And we decided na dito na rin mag-early dinner sa Bawood Restaurant. And this is our dinner guys. In fairness masarap ang food nila dito. Panalo sa lasa at sulit sa bulsa. And this is the lodging house I mentioned a while ago guys, where we are staying for a night. Marami silang available rooms dito at each room can accommodate up to 4 person. Marami ding restroom at sagana sa tubig, kaya walang problema sa paggamit ng palikuran. At isa pa, very accommodating ang mga staff dito. Hi guys! Isang napakagandang umaga mula rito sa Pusan Point, kung saan unang sumisikat ang araw sa Pilipinas. Itong video na ito guys ay kuha ng naunang grupo sa amin. Naabutan nila yung mismong paglabas ng araw. Kaya I suggest guys, ipupunta kayo rito, come as early as you can para ma-witness ninyo yung ganoong moment. After watching the sunrise, tara at samahan ninyo akong libutin pa ang ganda nitong Pusan Point. Good morning guys! Welcome to the sunrise capital of the Philippines, Pusan Point. Look at the napakaganda dito guys, napaka-peaceful and quiet ng ambience dito. Nakaka-relax at nakapag-recharge ng pagod na kaisipan. Kung pwede nga lang magtagal pa ng konti kasi we are on a tour. May mga limited time lang kami sa bawat location na aming pinupuntahan. Pero sulit pa rin naman yung hinaba ng biyahe namin at narating namin itong Pusan Point. Ikot mo sa ano natin yung Maiksi man ang oras na inilagi namin dito, isang di malilimutang karanasan pa rin ang makarating sa sunrise capital ng Pilipinas. Thank you, Pusan Point! After Pusan Point, we are now on our way to Lake Carolina, located in the town of Baganga. Lake Carolina guys, may mga nagsasabi na nahawig daw ito sa lubok hibur ng Bohol. And that's for me to find out kapag nakarating na ako doon. At sa mga nakapunta na ng Bohol guys, just comment down below if may pagkakahawig nga ba silang dalawa. We are now here at San Victor Island, located in Baganga, Davao Oriental. Napakaganda ng isla na ito guys, maputi at linaw ang buhangin. Napakalinaw pa ng tubig at hindi siya crowded.
I have a separate vlog ng San Victor Island guys. Ilalagay ko na lang sa description box ang link para sa full video ng aming tour. Get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. And we're here now at Aliwagwag Falls located in Katiil, Davao Oriental. This waterfall guys is considered as the highest waterfalls in the Philippines. Bago makapasok guys sa viewing deck nitong Aliwagwag Falls ay kinakailangan magbayad muna ng entrance fee na nagkakahalaga ng 100 piso o 100 pesos. Nasa 35 to 40 minutes ang biyahe magmula sa Victor Island to Aliwagwag Falls. Napakadali lang puntahan guys ang Aliwagwag Falls dahil along the road lang siya. Kaya if sakaling pupunta ka ng Davao Oriental, isama mo na rin ito sa iyong itinerary. Welcome to Aliwagwag Falls! Hindi ganoon kalakas at kadami guys ang agos ng tubig ng Aliwagwag Falls nang kami ay magpunta rito. Subalit masaya pa rin naman ako dahil narating ko ang pinakamataas na waterfall sa Pilipinas. At ito na guys ang last location ng aming tour dito sa Davao Oriental. At dito ko na rin muna tatapusin ang video na ito guys. Salamat sa panonood hanggang dulo. Please don't forget to like and subscribe and see you on my next vlog. Bye!